Matapos mamatay nga asawa ko, sinabi ngang anak niya, gusto namin ang ari-arian, ang negosyo, lahat. Nagmakaawa ang abogado ko na lumaban ako. Sinabi ko, ibigay niyo ang lahat sa kanila. Inakalang ang lahat na nasisiraan na akong bait. Sa huling pagdinig, pinirmahan ko ang nga papeles. Ngumiti ang makapatid hanggang sa namutla ang kanilang abogado nang mabasa niya ang ikinagagala kong nandito kayo. Sundan ang aking kwento hanggang sa dulo at ay comment ang lungsod kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano nakalayo ang narating ng kwento ko. Sariwa pa ang mga bulala sa burol ng desisyon silang sirain ako. Nakaupo ako sa leather na silya ni Fernando sa kanyang home office. Ang mismong silya kung saan siya gumugol ngang hindi mabilang ng mga gabi sa pagrerepaso ngang nga dokumento ng negosyo at pagpaplano ng aming kinabukasan. 22 taon ng kasal, at ngayon, inaasahan akong magpanggap na ang dalawang lalaking nakatayo sa harap ko ay may karapatang magdesisyon sa aking kapalaran. Si Samuel, ang panganay na anak ni Fernando, ay dala ang pagkamatay nga niyang ama na parang isang mamahaling suit, perpektong nakatabas para sa kanyang pakinabang, sa edad na 45. Taglay niya ang parehong presensyang nag-utos na minsan ay nasa kay Fernando, ngunit wala ang init nito. Ang kanyang malamig na mga mata ay tiningnan ako ng may kalkulasyon ng isang negosyanteng sinusuri ang isang masamang investment. Corazon, sabi niya, ang kanyang boses ay may dalang mapagmataas na tono na kinamuhian ko na sa paglipas ng mataon. Kailangan nating pag-usapan ang ilang praktikal na bagay. Si Eduardo, na 3 taong mas bata ngunit mas mukhang matanda dahil sa pagnipis ng buhok at malambot na panga, ay nakatayo sa tabi ng kanyang kapatid na parang isang tapat na tenyente, kung saan si Samuel ay matalim at kalkulado ang magalaw. Si Eduardo naman ay pasibong, agresibo na nababalot ng huwat na pag-alala. Alam naming mahirap ito. Dagdag ni Eduardo. Ang kanyang boses ay tumutulo sa pilit na simpatiya. Ang biglang pagkawala ni Papa, naging mahirap ito para sa ating lahat. Mahirap sa aming lahat. Na parang sila ang humawa sa kamay ni Fernando nung mahahabang gabi sa ospital. Na parang sila ang gumawa ng imposibleng desisyon tungkol sa mga paggamot at pamamahala ng sakit. Siyempre, dumating sila para sa burol. Si Samuel ay lumipat mula sa kanyang law practice sa Makati. Si Eduardo naman ay nagmaneho mula kung saan siya nagpapatakbo ng isang malabong consulting business. Ngunit sa loob ng 3 buwan ng pagkakasakit ni Fernando, noong mga panahong pinakamahalaga, ako ay nag-isa. Anong uri nga praktikal na bagay? Tanong ko, bagaman may malamig na pakiramdam na ang nanunuot sa aking sikmura. Nakatinginan sina Samuel at Eduardo. Isang tahimik na komunikasyon na naperpekto sa loob nga ilang dekadengang mapinaksasaluhang lihim at pagkakaintindihan. Iyon ang uri ng tingin na nag-et sa puwera sa lahat ng ibang tao sa kwarto, lahat ng taong katulad ko. Ang ari-arian, simpleng sabi ni Samuel, ang maeset ni Papa, ang mabahay, ang negosyo. Kailangan nating ayusin kung paano ipapamahagi ang lahat. Naramdaman ko ang paghipit ng aking mga daliri sa braso ng silya ni Fernando. Ang leather ay naging pino dahil sa mga taon ng pakpatong ng kanyang nga kamay sa parehong posisyon at nakahanap ako ng ginhawa sa pamilyar na teksturang iyon. Napag-usapan na namin ito ng malalim ni Fernando. Tiniyak niya sa akin na ang lahat ay naasikaso na. Aba, sabi ni Eduardo, ang tono niya ay napapahiwatig na may hindi ako naintindihang isang malinaw na bagay. Kumawa nga si Papa na magaprobisyon. Ngunit marahil hindi niya naipaliwanag ang buong pagiging komplikado na sitwasyon. Kumuha si Samuel ang isang Manila folder mula sa kanyang briefcase at ipinatong ito sa mesa ni Fernando, ang mismong mesa kung saan ako hinahalikan ni Fernando bago umalis tuwing umaga sa loob ng 22 taon.
Makapal ang folder, mukhang opisyal at nakakatakot sa paraang palaging taglay ng legal na dokumento. Ang testamento ay medyo malinaw. Papapatuloy ni Samuel. Binubuksan ang folder ng may theatrical na precision. Ang bahay dito sa Alabang na nakakahalaga ng humigit kumulang 45 milyong piso ay mapupunta sa amin ni Eduardo ng makasama. Ang fila sa Tagaytay, 40 milyong piso, ay mapupunta rin sa amin. Ang asset ng negosyo, humigit kumulang 20 milyong piso, ay ipapamahagi rin sa aming dalawa. Bawat numero ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Ang aming tahanan, ang lugar kung saan namin binoni. Fernando, ang aming buhay, kung saan kami nag-host ng mga Christmas dinner at anniversary party, kung saan namin pinag-usapan ang pagtanda ng makasama, wala na. Ang villa kung saan kami nag-honeymoon, kung saan namin ipinagdiwang ang aming 10th anniversary, kung saan unang sinabi sa akin ni Fernando na mahal niya ako, wala na. At paano naman ako? Mahina akong tanong. Hindi komportableng gumalaw si Eduardo, ngunit ang ekspresyon ni Samuel ay hindi nagbago. Aba, natural, nandiyan ang life insurance policy. 1 milyong piso. Dapat ay higit pa iyon sa sapat para sa mga pangangailangan mo sa hinaharap, 10 milyong piso para sa isang 63 anyos na babae na isinuko ang kanyang karera, para suportahan ang pamilya ang kanyang asawa, para sa isang taong gumugol ng huling 2 dekada sa pamamahala ng sambahayan ni Fernando, pag-aasikaso sa kanyang business associate at pag-aalaga sa kanyang pagkakasakit, 1 milyong piso para maksimula muli. Naintindihan ko. Sabi ko, kahit hindi ko naman talaga naintindihan. Hindi ito maaari. Nanggako si Fernando na alagaan ako, na hindi ko na kailanman kakailanganing mag-alala tungkol sa seguridad o katatagan. Hindi ito personal. Corazon, sabi ni Eduardo, at ang huwad na pagiging banayat ng kanyang boses ay nakapanindig balahibo. Sadyang gusto lang ni papanamanatili ang ari-arian ng pamilya sa loob ng kadugo. Naiintindihan mo ba? Kadugo. Na parang ang 22 taon na ginugol ko bilang asawa ni Fernando, bilang madrasta ni na Samuel at Eduardo ay walang halaga. Na parang ang pag-ibig at pangako ay mas mababa ang halaga kaysa sa genetics. Siyempre, dagdag ni Samuel, hindi naman kami walang puso. Maari kang manatili sa bahay ng 30 araw habang nag-ayos kang lilipatan? Sa tingin namin ay higit pa sa sapat at patas iyon. Patas? Inisip nilang patas ang 30 araw para bunutin ang isang buhay. Tumingin ako sa paligid na opisina. Pinagmamastan ang mga pamilyar na detalye na malapit ng maging pag-ari na iba. Ang estante kung saan nakatago ang mga first edition na nobela ni Fernando. Ang bintana na nakaharap sa hardin na pinlano, naming 2. Ang maliit na litrato sa kanyang mesa. Hindi ni na Samuel o Eduardo, kundi naming 2 ni Fernando noong araw ng aming kasal. Pareho kaming tumatawa sa isang bagay na hindi ko na maalala. May isa pa palang bagay, sabi ni Samuel, at may sa tono niya na nakpatingin sa akin ng matalim. Kumuha siyang isa pang dokumento mula sa folder. Mas maliit ito, pero mas nakakapangamba. Nakaipon si papang malalaking bayarin sa ospital noong mga huling araw ng kanyang pagkakasakit. Sinagot ng insurance ang karamihan nito. Ngunit mayroon pa ring 9 milyong pisong balance. Dahil ikaw ang kanyang asawa at ipinapalagay na makasama kayong gumawa nga desisyong medikal, ikaw ang hinahanap ng ospital at mga doktor para sa pagbabayad. Tila umikot ng bahagya ang kwarto. 9 milyong pisong utang at tanging 10 milyong piso lang mula sa life insurance ang pambayad. Mag-iwan iyon sa akin ng 1 milyong piso lamang para muling itayo ang buong buhay ko. Pero tiyak na ang ari-arian. Panimula ko. Ang mga asset na ari-arian ay nakatali sa probate.
Maayos na pagputol ni Eduardo. At dahil sa mga tiyak na termino ngang testamento, ang nga utang na iyon ay itinuturing na hiwalay sa mga manamanang bahay at lupa. Nakakalungkot man. Ngunit ganyan talaga gumagana ang nga bagay sa batas. Tinitigan ko silang dalawa, itong dalawang lalaki na tumawak sa aking ng mama sa burol ng kanilang, ama 3 araw pa lang ang nakalipas. Si Samuel kasama ang kanyang perpektong plansadong sweet at malamig na mga mata, si Eduardo na may malambot na mukha at boses na nagpapahiwatig ng pag-alala habang nakahatid ng kalupitan. Kailangan ko ang oras para iproseso ito, sabi ko sa wakas. Siyempre, sabi ni Samuel. Tumatayo at inaayos ang kanyang jacket. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Ngunit tandaan, ang 30 araw na palugit ay magsisimula bukas. At yung nga bayarin sa ospital, aba, habang tumatagal iyon, mas lalong nagiging komplikado ang mga bagay. Iniwan nila akong maisa sa opisina ni Fernando na papalibutan ng mamulto ng aming buhay at ng nakaadurok na bigat ng aking bagong realidad. Nakakabingi ang katahimikan, walang ginhawa, walang katiyakan, walang suhestyon na marahil ay maari kaming magtulungan para makahanap ng solusyon na gumagalang sa parehong kagustuhan ni Fernando at sa aking pangunahing pangangailangan bilang tao para sa seguridad. Nakaupo ako ron habang ang liwanag ng hapon ay naiba ng pwesto sa kwarto. Lumilikha ng maanino na tila kinukutya ang liwanag na minsan naming pinaksaluhan ni Fernando rito. Nahanap ngang aking makamay ang maliit na drawer sa mesa ni Fernando kung saan niya palaging itinatago ang mga personal niyang gamit. Sa loob, sa ilalim nga lumang resibo at business cards, may nahawakan ang aking nga daliri na hindi inaasahan isang maliit na susi na hindi ko pa nakikita nun. Ang susi ay gawa sa lumang tanso na naging makinis na dahil sa madalas na pahawak. Hindi ito tumutugma sa anumang kandado na naisip ko sa bahay, ngunit itinago ito ni Fernando sa kanyang pinakapribadong espasyo. Bakit? Habang itinatapat ko ang susi sa liwanag, napansin kong nasa driveway pa rin ang kotse ni Eduardo. Sa bintana, nakita ko silang dalawa ni Samuel na nakatayo sa tabi nito. Ang kanilang maulo ay makalapit sa isang masiglang peg-usap. Nagdiriwang sila. Napagtanto ko. Pinaghahati-hatian ang kanilang mana. Pinaplano kung ano ang gagawin nila sa kanilang bagong yaman. Wala ni isa sa kanila ang lumingon pabalik sa bahay kung saan ang kanilang madraster, ang asawa ang kanilang ama, ay nakaupong maisa kasama ang magaguho. Kanyang buhay na nakalatak sa kanyang harapan. Ngunit habang pinapanot ko silang magmaneho palayo, may kakaibang nangyari. Sa halip na ang kawalan ng pag-asa na inaasahan kong maramdaman, isang kakaibang emosyon ang nagsimulang tumubo. Nagsimula ito ng maliit, isang bulong lang sa likod ng aking isipan, ngunit lumalakas ito sa bawat sandaling lumilipas. Akala nila ay nanalo sila. Akala nila ay matagumpay nila akong nabura sa pamana ni Fernando. Ibinaba ako sa pagiging isang abala na lamang na kailangang pamahalaan gamit ang pinakamababang legal na kinakailangan. Ang hindi nila alam, ang hindi nila posibleng malaman, ay palaging mas tuso si Fernando kaysa sa inaakala ang kanyang nga anak. At pagkatapos ang 22 taon ng kasal, medyo nahawa na ako sa pagiging tusong iyon. Ang susi sa aking kamay ay tila mas uminit habang hawak ko ito, na parang may sinusubukan itong sabihin sa akin. Bukas ay alamin ko kung anong kandado ang binubuksan nito. Ngayong gabi, hahayaan ko sina Samuel at Eduardo na magsaya sa kanilang tagumpay. Si Ate Martin Mendoza ang naging abogado ni Fernando sa loob NG 15 taon. At sa lahat ng oras na iyon, hindi ko pa siya nakitang mukhang hindi komportable kaysa nung nakaupo siya sa tapat ko sa kanyang opisina sa BGC, ang kanyang karaniwang perpektong panindigan ay nabasag, inilalantat ang naalalang lalaki sa likod ng propesyonal na maskara. Corazon. Sabi niya, inaalis ang kanyang salamin at pinupunasan ito sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 10 minuto.
Kailangan kitang payuhan sa pinakamadiing paraan. Hindi ito ang tamang desisyon. Ang araw sa umaga ay dumadaan sa mga malalaking bintana ng kanyang opisina sa ika-15 palapak, nagpapalinaw sa bawat detalyeng silit. Ang skyline ng Makati ay kumikinang sa ibaba namin. At sa isang lugar sa mga kumikinang na gusaling iyon, may mataong gumagawa nga marasyonal na desisyon tungkol sa kanilang buhay. Nainggit ako sa kanila. Naintindihan ko ang mapag-alala mo, Martin, sabi ko. Ang boses ko ay mas matatak kaysa sa nararamdaman ko, ngunit buo na ang desisyon ko. Ibinaba niya ang kanyang salamin at sumandal palapit. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Pwede mo itong labanan. Ang testamento. May mga irregularidad. Magatanong tungkol sa mental state ni Fernando nung huling revisyon. Pwede nating tutulan ito. Idelay ang probate. At pilitin sina Samuel at Eduardo na makipagnegosasyon. Ginugol ko ang gabing walang tulo sa pagbabasa ng paulit-ulit sa mga dokumentong iniwan ni Samuel. Sa akin, sinusubukang intindihin kung paanong si Fernando, ang aking Fernando, ay naisulat. Ako palabas ng aming pinaksamang buhay ng ganap. Ang wika ay malamig, klinikal. Ibinababa ang 22 taon ngang kasal sa ilang matalata tungkol sa sapat na probisyon at angkop na maapagsasaayos. Gaano katagal abutin ang pagtutol? Tanong ko. Mabuwan, posibleng umabot ng taon. Pero korazon, may tunay kang laban. Kilala ko si Fernando at ang testamentong ito. Hindi ito tumutugma sa taong nakilala ko. Ang lalaking nagsalita tungkol sa iyo ng may labis na pagmamahal at respeto. Pagmamahal at respeto. Inimbento ko lang ba ang lahat ng usapang iyon kung saan tiniyak ni Fernando na alagaan ako? Hindi ko ba naintindihan ang pangako niya na hindi ko nakakailangan ning mag-alala tungkol sa aking kinabukasan? At sa mga buwan o taon na iyon, saan ako kukuhang ikabubuhay? Niliwanag ni Samuel na ang medical na utang ay responsibilidad ko. 9 milyong piso. Martin, kahit na manalo ako sa kaso sa huli, matagal na akong bangkarote bago pa mangyari iyon. Nanigas ang panga ni Martin. Nagmamadali at nagmamatigas sina Samuel at Eduardo, pero iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi mo dapat ibigay ang gusto nila. Umaasa silang masyado kang natatakot o pagod para lumaban. Tama siya. Siyempre, bawat instinct na mayroon ako ay sumisigaw na mali ito, na hindi intention ni Fernando na iwanan ako na halos walang-wala habang ang kanyang mga anak ay nakmamana ng milyon-milyon. Ngunit hindi nagbabayad ng utang sa ospital o naglalagay ng bubong sa aking ulo ang instinct. Paano kung ibigay ko na lang sa kanila ang lahat ng gusto nila? Mahina kong tanong. Napakurap si Martin. Patawad. Paano kung pirmahan ko ang anumang papeles na kailangan nila? Ilipat ang lahat ng claims sa mga ari-arian? At umalis ng tahimik? Gaano kabilis iyon magagawa? Corazon, hindi ka maaring magseryoso. Ibibigay mo ang iyong ma-legal na karapatan na lumaban. Gaano kabilis? Martin? Tinitigan niya akong matagal. Ang kanyang profesional na maskara ay nahuhulog upang ipakita ang tunay na pag-alala. Kung isusuko mo ang lahat ng claims at pipirmahan ang tamang releases, 1 linggo, siguro 2. Pero bakit mo man lang iisipin yon? Tumingin ako muli sa labas, pinapanood ang mga sasakyan na naglalayag sa kalsada. Ang managmamaneho ay tila alam kung saan pupunta, sinusundan ang isang hindi nakikitang mapananagagwide sa kanila ng ligtas. Dahil sisirain ako ngang paglaban, sabi ko sa wakas, kahit pa manalo ako. Magiging ibang tao na ako sa dulo nito. Punong pait, pagod, walang pera. Baka mas mabuting tanggapin kung ano ang inaalok at bumuang bagong buhay. Sumandal si Martin sa kanyang silya, pinag-aralan ako gamit ang matinding pokus na nagpasikat sa kanya bilang isa sa mapinakamatagumpay na abogado sa Maynila. Corazon? Sa 30 taon ng aking pagpapraktis, wala pa akong naging kliyente
na kusang tinalikuran ang mana na umabot sa milyon-milyon. Siguradong may hindi ako nakikita rito. Mayroon nga siyang hindi nakikita, ngunit hindi ko may paliwanag sa kanya. Hindi may paliwanag ang katiyakan na lumago sa akin simula nang mahanap ko ang mahiwagang susi ni Fernando. Buong gabi kong hinanap sa bahay kung ano ang maaring mabuksan nito. Sinusuri ang bawat drawer, bawat kabinet, bawat storage space na maisip ko. Wala. Ngunit pakiramdam ko ay mahalaga ang susi. Pakiramdam ko ay sinusubukang makipag-usap ni Fernando mula sa kabilang buhay. Baka pagod lang ako, sabi ko. Pagod lumaban. Pagod na tingnan bilang sakim na madrasta na gustong nakawin ang mana ng anak. Baka mas madali nang hayaan silang kunin kung ano ang sa tingin nila ay nararapat sa kanila. Kung ano ang sa tingin nila ay nararapat sa kanila, tumaas ang boses ni Martin Corazon. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nararapat sa kanila. Ito ay tungkol sa kung ano ang intensyon ni Fernando. At sinasabi ko sa iyo, bilang abogado niya at kaibigan, ang testamentong ito ay hindi nagre-reflekta sa tunay niyang kagustuhan. Bago pa ako makasagot, tumunog ang phone ko. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Ganyan ni Villanueva si Eduardo ito. Pwede ba tayong gimagitang gayong para pag-iusapan ang timeline ni ang paglilipat ang niyari-arian? Gusto kong maging maayos ito para sa lahat ng sangkot. Ang pagiging magalang ay halos mas malala pa sa malami na pagiging direkta ni Samuel. Kahit man lang si Samuel ay hindi napanggap na namamalasakit sa paggawa nga bagay na maging mayos para sa akin. Pinaplano na nila ang transfer, sabi ko. Ipinapakita kay Martin ang mensahe. Nagdilim ang kanyang mukha. Minamadali kanila. Klasikong pressure tactic. Corazon. Nakmamakaawa ako. Pag-isipan mo uli. Bigyan mong oras ang sarili mong magluksa na iproseso ang nawala sa iyo. Huwag kang gumawa ng mahindi na mababawing desisyon habang nasa state of shock ka pa. Ngunit hindi na ako in shock. Ang pamamanhit na nakdala sa akin sa pakakasakit at pagkamatay ni Fernando ay umangat na pinapalitan ng isang bagay na pakiramdam ko ay kalinawan. Hindi ko kayang labanan sina Samuel at Eduardo kasama ang kanilang nga abogado at ang kanilang pakiramdam ng karapatan at ang kanilang malalim na kaalaman sa negosyo ni Fernando. Ngunit marahil hindi ko sila kailangang labanan ng direkta. Kung sakaling pipirmahan ko ang mapapeles, mabagal kong sabi, ano ba talaga ang pinipirmahan kong isuko? Nagbuntong hininga ng malalim si Martin, kinikilala ang pagkatalo. Lahat ng claim sa inyong panggunahing bahay, ang property sa Tagaytay, ang mga asset ng negosyo, anumang joint accounts o investments. Ang matitira lang sayo ay ang life insurance payout at anumang personal na gamit na tiya na pag-aari mo bago pa man kayo kinasal. At kapalit nito, sasang-ayon silang asikasuhin ang bayarin sa ospital gamit ang pondo ngang estate bago ang distribusyon. Aalis ka ng malinis mula sa maobligasyong iyon, ayos na rin iyon. Kahit papaano ay maiwan sa akin ang buwang 10 milyong piso sa halip na 1 milyong piso na lang matapos ang bayaran sa utang. Hindi pa rin sapat para sa pangmatagalang seguridad, pero sapat na para mabuhay habang inisip ko ang susunod na hakbang. Kailangan kong makita ang eksaktong masalita, sabi ko. Binuksan ni Martin ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Magdadraft ako ng isang bagay na proprotekta sa ma-interest mo hanggat maari sa ilalim ng masirkumstansya. Pero Corazon, kapag pinirmahan mo ito, wala nang balikan. Wala kang legal na laban kung sakaling matuklasan mo sa huli ang impormasyon na maaring magpabagong desisyon mo. Naiintindihan ko. Ngunit kahit nasabi ko iyon, inisip ko kung naiintindihan ko ba talaga. Ang susi sa aking bag ay tila bumigat. Isang palaging paalala na may iniwan si Fernando sa akin. Isang mensahe o utos na hindi ko pa nababasa. Gumagawa ba ako ng malaking pagkakamali sa pagsuko ng ganito kadali? O ginagabayan ba ako ng isang instinct na mas malalim kaysa sa lohika? Tumunok muli ang phone ko. Sa pagkakataong ito, si Samuel. Tita,
Pinapahalagahan namin ang kooperasyon niyo sa mahirap na panahong ito. Gusto namin ni Eduardo na maging kasing daling matapos ito hanggat maari. Baka pwede na nating tapusin ang lahat bago matapos ang linggo. Tita, tinatawag niya akong tita kapag may kailangan siya. Pero parang pagka. Ngayon, saan napunta ang malapamilyang paalalang iyon noong mauhuling buwan ni Fernando habang nakaupo akong mag-isa sa waiting room ng ospital? Gusto nilang mapirmahan ang lahat bago matapos ang linggo. Sabi ko kay Martin, siyempre naman. Mas mabilis nilang makuha ang pirma mo, mas kaunti ang oras mo na magbago ang isip o kumuha ang second opinion. Tiningnan niya ako ng maigi. Corazon, may pakiramdam ako sa buong sitwasyong ito na mali. Umaarte sina Samuel at Eduardo na parang natatakot silang baka may matuklasan ka na magpapagulo sa mana nila. Ang lalaki ay hindi karaniwang na mamadali sa probate maliban kung may dahilan sila para mag-alala. Sumagi na rin sa isip ko iyon. Sa lahat ng taon na nakilala ko sina Samuel at Eduardo, hindi sila naging partikular na mahusay o apurado sa anumang bagay. Si Samuel ay masyadong matikuloso at si Eduardo ay napakabagal sa diskarte niya sa negosyo. Ang biglaang pagtulak para sa mabilisang resolusyon ay hindi tugma sa karakter nila. Baka gusto lang nilang maka-move on. Sabi ko, kahit ako mismo ay hindi naniniwala. O baka may alam sila na hindi mo alam. Isinara ni Martin ang laptop niya at sumandal muli. Corazon, tatanungin kita ulit ng isang beses. Pwede bang kumuha ka ngang kahit 48 oras para pag-isipan ito? Itulok mo muna. Kausapin mo ang isang kaibigan, isang counselor, kahit sinong walang emosyonal na koneksyon sa resulta. Halos matawa ako. Kaibigan, kami ni Fernando ang matalik na kaibigan na isa't isa sa loob NG 22 taon. Pinayaan naming lumabo ang ibang pagkakaibigan habang nakatuon kami sa pagbuong aming buhay, pag-asikaso sa makasosyo niya sa negosyo at pamamahala sa bahay. Naging asawa ako ni Fernando, madrasta nina Samuel at Eduardo. Ngunit hindi ko kailanman ganap na nalaman kung sino ako bilang isang individual na babae. Hindi ko kailangan ng 48 oras. Sabi ko, buo na ang desisyon ko. Pinagmasdan ako ni Marky ng matagal. Tapos ay dahang-dahang tumango. Sige, gagawin ko ang magkapapeles, pero gusto kong lahat ay nakasulat. Ang pagpayag nilang asikasuhin ang bayarin sa ospital, isang malinaw na timeline kung kailan mo makukuha ang insurance payout, at isang sugnay na magpoprotekta sa'yo sa anumang future claims na may kinalaman sa estate ni Fernando. Salamat. Huwag ka muna magpasalamat. Tutulungan pa lang kita na gawin ang posibleng pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Pagalis ko sa opisina ni Martin at paglakat sa marmol na lobby papunta sa elevator. Nasilayan ko ang aking refleksyon sa pinakintab na pader. Ang babaeng nakatingin sa akin ay isang taong halos hindi ko na makilala. Mas matanda. Ngunit mas solido at mas toto. Sa loob ng 22 taon, naging asawa ako ni Fernando. Nabigyang kahulugan ng aking relasyon sa kanya at sa kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon simula nang mamatay siya, napilitan akong alamin kung sino si Corazon Villanueva kapag tinanggal ang mga papel na iyon. Bumukas ang pintong elevator at pumasok ako. Habang bumababa kami papunta sa parking garage, nahawakan ko muli ang susi sa aking bag. May iniwan sa akin si Fernando. Sigurado ako. At anuman iyon, walang alam sina Samuel at Eduardo tungkol dito. Binuksan ngang susi ang isang safety deposit box sa Bank of the Philippine Islands sa Ayala Avenue. Isang box na hindi ko alam na nag-exist. Ginugol ko ang 2 araw sa metikulosong paghahanap sa bawat pulgadangang aming bahay. Lalong naiinis sa bawat walang lamang drawer at walang kwentang kabinet. Hindi hanggang sa kinakalkal ko ang wallet ni Fernando. Yung ibinalik ng ospital kasama ng kanyang personal na gamit, na nahanap ko ang maliit na business card
na nakatago sa likod ng kanyang driver's license. BPI na may nakasulat na numero sa likod 379. Ang bank manager. Isang mabenababang nanganggalang Patricia. Na naalala si Fernando sa kanyang mga paminsan-minsang pagbisita. Ay dinala ako pababa sa vulnang may angkop na simpatya. Mahigpit po ang bilin ni Gay Villanueva tungkol sa box na ito. Sabi niya habang bumababa kami sa marmol na hagdan, kayo lang po at siya ang pwedeng magbukas. Binuksan niya itong nga 6 na buwan na ang nakakaraan. 6 na buwan na ang nakakaraan. Eksakto sa panahong nagsimulang humina ang kalusugan ni Fernando nang magsimula siyang magkaroon nga misteryosong business meetings na hindi niya kailanman naipaliwanag sa akin. Mas malaki ang box kaysa sa inaasahan ko at mas mabigat. Iniwan ako ni Patricia mag-isa sa maliit na viewing room at tegle ang mananginginik na daliri, inangat ko ang metal na takip. Sa loob ay mga dokumento, napakarami. Ngunit hindi. Ito ang mga legal na papeles na inaasahan ko, mga testamento o insurance policies o business contracts. Ang mga ito ay mga personal na liham, nakaprint na emails, financial statements, at mga mukhang surveillance reports. Ang unang pumukaw sa aking pansin ay isang liham sa sulat kamay ni Fernando na may patsang 2 buwan lang bago siya mamatay. Ang sobra ay may markang para kay Corazon. Buksan lamang matapos mabasa ang lahat ng iba pa. Isinantabi ko ayan at kinuha ang susunod na dokumento, isang nakaprint na email exchange sa pagitan ni Samuel at isang taong nangangalang Marcus Cruz. Ipinapakita ngang timestamp na galing ito noong 8 buwan na ang nakakaraan. At habang binabasa ko, nanlamig ang aking dugo. Marcus, lumalala na si Papa. Sabi nga doktor baka 6 na buwan na lang siya. Kailangan nating bilisan ang transfer protocols. Pwede mo bang madaliin ang mapapeles na pinausapan natin? Ang sagot ay nakakapanindig balahibo rin. Samuel, hinanda ko na ang madokumento na hiningi mo. Kapag pumirma na ang tatay mo, ang nga asset nga, negosyo ay i-restructure sa ilalim ng shell companies na tinayo natin. Ang nga personal na ari-arian ay pwedeng malipat agad pagkatapos niyang mamatay. Paano yung asawa? Hindi magiging problema si Corazon. Hindi niya naintindihan ang aspeto ng negosyo at bago pa niya malaman kung ano ang nangyayari, huli na ang lahat. Tiwala sa amin ng buo si Papa. 2 beses ko itong binasa bago bumaon ang kahulugan. Pinlano nila ito ng maraming buwan habang nag-alaga ako kay Fernando. Dinadala siya sa doctor appointments. Pinamamahalaan ang mga gamot niya. Ang mga anak niya ay nagpaplano na magnakaw. Hindi lang sa akin, kundi sa mismong ama nila. Ang susunod na dokumento ay isang bank statement para sa account na hindi ko pa narinig noon. Villanueva Holdings LLC. Ang balanse ay nagpapakita ng 235 milyong piso. Sa ibaba, nito ay may sulat kamay na note mula kay Fernando Corazon. Ito ang tunay nating ipon. Akalangam gabata ang lahat ng prako ay nakatali sa bahay at negosyo, pero inilipat ko ang bulto ngang assets natin dito ilang buwan na ang nakakaraan. Sinubukan ko tayong protektahan. 235 milyong piso. Hindi kami mahirap, hindi rin kami middle class lang. Tahimik na mayaman si Fernando. At sinubukan nina Samuel at Eduardo na nakawan ang kanilang naghihingalong ama. Nanginginig ang aking mga kamay nang kunin ko ang susunod na item. Isang folder na may label na private investigation. Confidential. Sa loob ay mga litrato, financial records, at summary report mula sa isang nagnanggalang Jaime Macapagal, licensed private investigator. Ipinapakita nga litrato si Samuel na pumapasok at lumalabas sa isang kilalang casino sa Manila. Ang matimastam ay nagpapahiwatik na gumawa siyang maraming biyahe sa nakalipas na taon, minsan nananatili ng ilang araw. Ang financial records ay nagpintang mas malagim na larawan. May utang na 11 milyong piso
si Samuel sa iba't ibang creditors. Karamihan dito ay konektado sa utang sa sugal. Kasing lalari nito ang file ni Eduardo. Nalaman ng investigasyon na ang kanyang consulting business ay front lang pala para sa serye ng bigong investment schemes. Nakawala siyang halos 15 milyong pisong pera ng ibang tao, kabilang ang pondo ng ilang matatandang kliyente na naktiwala sa kanya ng kanilang retirement savings. Parehong nalulunod sa utang at legal na problema ang anak ni Fernando. Kaya pala ganon na lang sila kadespradong makuha ang kanilang mana. Ngunit ang pinakanakakawasak na dokumento ay isang medical report na may patsang 3 buwan bago mamatay si Fernando. Hindi ito galing sa regular niyang doktor. Galing ito sa isang neurologist na hindi ko kilala. Ang summary ay maikli ngunit malinaw. Walang ipinapakitang senyales ng cognitive impairment o pagina ng isip ang pasyente. Nananatiling matalas ang kanyang mental faculties at buo ang kakayahang gumawa ng desisyon. Ipinakakalat ni Samuel at Eduardo sa sinumang makikinig na ang sakit ni Fernando ay nakaapekto sa pahuhusga nito na hindi na niya kayang gumawa ng matitinong desisyon tungkol sa kanyang estate. Ngunit pinatunayan ng report na ito na kabaliktaran iyon. Si Fernando ay nanatiling buong-buo ang katinuan hanggang sa huli. Ang huling dokumento sa folder ay isang kopya ng ibang testamento. Hindi yung ipinakita ni Samuel sa akin, kundi isa na may patsang 6 na linggo bago mamatay si Fernando. Ibinigay ng testamentong ito ang lahat sa akin na may counting trust funds para kina Samuel at Eduardo na magbabayad taon-taon. Ngunit hindi makukuha ng minsanan. May nakasulat sa gilid sa sulat kamay ni Fernando. Ang original ay hawak ng Machapagal and Associates. Hindi ng Morrison, Mendoza firm. Kumabog ang dibdib ko habang nagtutugma ang lahat. May 2 testamento. Kahit papaano ay nakuha ni na Samuel at Eduardo ang mas lumang bersyon at ginagamit ito para angkinin ang mana. Habang ang tunay na huling testamento ay ligtas na nakatago sa ibang law firm. Ngunit bakit hindi ako kinontak ng Machapagal and Associates pagkatapos mamatay ni Fernando? Bakit ngayon ko lang ito natutuklasan? Kinuha ko ang liham ni Fernando ng may nanginginit na makamay at maingat na binuksan ang sobre. Mahal kong korazon, panimula nito. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at ipinakita ng gabata ang tunay nilang kulay. Patawat kung hindi ko nasabi sa'yo ang lahat ng ito nung nabubuhay pa ako, pero kailangan kong makasiguro kung ano ang pinaplano nila. Ipinagpatuloy ng liham na ipaliwanag kung paano. Nahinala si Fernando nang biglang maging napakaalaga ni na Samuel at Eduardo noong siya ay may sakit. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil pinoposisyon nila ang kanilang sarili para kontrolin ang kanyang estate. Kumuha siya ng private investigator. Inilipat ang pera at gumawa ng masalimuot na plano para protektahan ako. Akala nga bata ay mamanahin nila ang bahay at ang negosyo. Pero ang hindi nila alam ay inutang ko pareho ang maari-ariang iyon ng malaki nung nakaraang taon. Ang bahay ay may utang na 6 milyong piso at ang negosyo ay may utang na 40 milyong piso sa creditors. Wala silang mamanahing asset. Mamanahin nila ay utang. Nakatitig ako sa liham, halos hindi makapaniwala sa binabasa ko. Binigyan ni Fernando sina Samuel at Eduardo na lason na nakunwaring mana. Ang life insurance policy na binanggit nila ay totu. Pagpapatuloy ng liham, pero hindi ito para sa 10 milyong piso. Ito ay para sa 25 milyong piso at ang sobrang pra ay para tulungan kang magsimulang muli. Hindi kailanman dapat si Martin ang mag-handle ng estate ko. Tinanggal ko na ang firm niya 2 buwan na ang nakakaraan, pero hindi ko sinabi sa kanya. Siguradong nakumbinsi siya ng gabata na i-represent ang pamilya pagkamatay ko. Napaluha ako sa huling talata. Alam kong mukha itong malupit. Pero hindi ko kayang manut habang ninanakawan kanila tulad ng ginagawa nila sa ibang tao. Sila ang gumawa ng desisyon nila, korazon.
Ngayon, kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan. Mas deserve mo ang higit pa kaysa sa kung anong pinaplano nilang ibigay sa iyo. Kunin mo ang pera, magsimulang muli, at huwag nang lumingon pa. Laking nakmamahal. Fernando, naka-attack sa liham ay isang business card para sa Machapagal and Associates at isang note na dapat ko silang kontakin agad matapos basahin ang nilalaman ng safety deposit box. Umupo ako sa mali na kwartong walang bintana na iyon ng halos isang oras, sinusubukang iproseso ang lahat ng natutunan ko. Hindi ako inabandona ni Fernando. Pinoprotektahan niya ako. At sina Samuel at Eduardo, ang nalalaking tumawag sa akin ng tita, mama sa burol, na nagsalita ng napakagaling tungkol sa pamilya at pamana, ay walang iba kundi maordinaryong magnanakaw. Ngunit may iba pa? Isang bagay na nakapagpakulo ng aking tiyan. Kung masyadong desperado sa para sina Samuel at Eduardo para magnakaw sa kanilang namamatay na ama, ano ang gagawin nila kapag natuklasan nilang? Ang mana nila ay isa palang bundok ng utang? Susundan ba nila ako? Pipilitin ba nila akong tulungan sila mula sa butas na hinukay ni Fernando para sa kanila? Maingat kong ibinalik ang lahat ng dokumento sa safety deposit box. Maliban sa business card at sa liham ni Fernando. Itinago ko iyon ng ligtas sa aking bag. Bukas, tatawagan ko ang Machapagal and Associates at alamin ko ng eksakto kung ano ang inayos ni Fernando. Ngunit ngayong gabi, kailangan kong maupo sa hapunan kasama sina Samuel at Eduardo, bit-bit ang alam ko na ngayon tungkol sa kanila. Kailangan kong ngumiti at tumango habang pinag-usapan nila ang mga plano para sa aming ngari-arian, nagpapanggap na hindi ko alam na wala silang mamanahin kundi utang at mga legal na problema. Habang nagmamaneho ako pauwi, tumunog ang phone ko. Si Eduardo ito. Corazon, sabi niya, mainit ang boses na may pekeng pakmamahal. Gusto ka sana naming imbitahan ni Bea sa hapunan ngayong gabi. Naisip namin na magandang makaroon ka. Family time bago natin isara ang lahat ng legal na bagay. Family time, ang bait naman nila. Parang maganda yan. Sabi ko. Nagulat sa kung gaano katatak ang boses ko. Anong oras? 7 hono-hono. At Corazon, gusto talaga naming malaman mo kung gaano namin appreciate ang maayos mong pahawak sa lahat ng bagay. Siguradong ipakmamalaki ka ni Papa. Ipakmamalaki ni Papa kung alam lang ni Eduardo kung ano talaga ang tingin ng kanyang papa sa mga adik sa sugal at lubog sa utang na anak nito. Nang ibaba ko ang tawag at nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa malamang ay huli kong hapunan bilang miyembro ng pamilya Villanueva, napagtanto ko na may nagbago sa akin. Ang pagluluksa at kalituhang bitbit ko simula nang mamatay si Fernando ay nandun pa rin, pero ngayon ay nahaluan ng ibang bagay, isang bagay na mas matigas at mas nakapokus. Inakala ni na Samuel Eduardo na ang talino nila, minamanipula ang nagluluksong biyuda. Minamadali ako sa mga desisyon bago pa ako makapag-isip ng maayos. Wala silang kaalam-alam na ang kanilang ama ay 10 hakbang sa unahan nila sa simula pa lang. At tiyak na wala silang ideya na ako rin ay magiging 10 hakbang na rin sa unahan nila. Ang hapunan ay magiging sobrang interesante nga. Ang bahay ni na Eduardo at Bea sa Nufali, Laguna ay isang monumento sa inutang na pera at pekeng tagumpay. Pagpasok ko sa kanilang circular driveway, hindi ko maiwasang mapansin ang bagong luxury cars, isang BMW at Mercedes na halatang mas mahal pa sa kinikita ng karamihan sa isang taon. Ngayon, naiintindihan ko na kung saan galing ang pera. Pinabuksan ako ni Bea ng pinto. Suot ang designer dress na, malamang mas mahal pa sa budget ko sa grocery buwan-buwan. Sa edad na 38, naperpekto na niya ang sining ng pagiging mamahaling tingnan. Mga highlights na nagkakahalaga ng 30,000 piso kada 8 linggo. Mga kuko na kailangan ng weekly touch-ups. Mga alahas na kumikinang gamit ang mga bato na may kasamang insurance riders. Tita Corazon, bulalas niya,
Hinihila ako sa isang beso na bahagya lang dumampi sa aking pisngi. Ang ganda mo ngayon. Kumusta ka na? Ang pag-aalala sa boses niya ay kasimpakang kulaing kanyang kuko. Ngunit ngumiti ako at nakisakay. Kinakaya ko naman. Hija. Salamat sa pag-imbita. Nandun na si Samuel. Nakaupo sa study room ni. Eduardo hawa ang isang baso ng scotch na malamang mas mahal pa bawat bote kaysa sa ginagastos ko sa grocery sa isang buwan. Ang kwarto ay puro dark wood at leather na dinesenyo para magpakita ng tagumpay at katatagan. Ang aktwal na pinapakita nito ngayon na alam ko na ang toto ay ang desperadong pag-overreach. Tita, sabi ni Samuel. Tumatayo para bigyan ako ng mabilis na yakap. Mas mukhang mayos ka na. Nag-alala ako sa iyo pagkatapos ng pag-usap natin kahapon. Kahapon? Nang sabihin niya sa akin na malapit na akong maging homeless at bangkarote. Nakakatouch na pag-alala. Lumabas si Eduardo mula sa kusina bitbit ang isang wine glass na may chardonnay na mukhang mamahalin. Corazon, mabuti nakapunta ka. Buwang hapon nagluto si Bea. Yung sikat niyang herb-crusted salmon. Umikot silang tatlo sa paligid ko bilang magaganang hosts, nag-alok ng inumin at pampagana, pumupuri sa aking hitsura, nagtatanong tungkol sa aking mga plano. Ito ay isang napakahusay na pag-arte ng pag-alala ng pamilya, at kung hindi ko ginugol ang hapon sa pagbabasa tungkol sa kanilang mautang sa sugal at bigong negosyo, baka naantik pa ako. Inihain ang hapunan sa kanilang formal dining room, kumpleto sa chinawer na parang nababagay sa museo at makubiertos na sobrang bigat para maging sandata. Talagang nilubos ni Bea ang sarili niya. Ang salmon ay perpektong luto, ang wine ay eksaktong katukma, ang presentasyon ay walang bahid. Kaya, sabi ni Samuel habang sinisimulan namin ang main course, tinawagan ako ni Martin Mendoza kaninang hapon. Nabanggit niya na handa ka ng makpatuloy sa estate transfer. Kumagat ako ng maliit sa salmon, bumibili ng oras. Oh! Napagdesisyonan ko na. Ang pakikipagawi para sama. Kagustuhan ni Fernando ay hindi ang paraang gusto kong gugulin ang mga natitira kong taon. Mas mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya kaysa sa pera. Ang ginahawa na sumilay sa mukha ni Eduardo ay halos nakakatawa. Aba, magandang balita iyan, Corazon. Napakaganda. Siguradong matutuwa si Papa na malaman na nagtutulungan tayong lahat. Nahanda kami ng ilang papeles, dagdag ni Bea. Kinukuha ang isang Manila folder na nakapatong sa sideboard. Para lang maging opisyal ang lahat, ginawa itong abogado namin para suportahan kung ano ang hinahawakan ni Martin, ang abogado nila. Siyempre, nakdala sila ngang sarili nilang legal na kinatawan. Inisip ko kung alam kaya ng mahiwagang abogadong ito ang tungkol sa mga utang sa sugal ni Samuel o sa mga pekang investment schemes ni Eduardo. Ang maalalahanin niyo naman, sabi ko, hindi hinahawakan ang folder. Pero dapat kong sabihin na may napag-isipan ako tungkol sa mga bayarin sa ospital. Tila bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa kwarto. Ibinabo ni Samuel ang kanyang wine glass ng may kaunting labis na puwersa. Anong klaseng pag-isip? Tanong ni Eduardo. Ang boses ay maingat na neutral. Well, ang 9 milyong piso ay isang malaking halaga. Iniisip ko kung marahil, dapat naiting ipasuri sa isang accountant ang liquid assets ng estate bago ako pumayag na akuin ang utang na iyon ng personal. Nakatinginan sina Samuel at Eduardo, ang parehong tahimik na komunikasyon na nakita ko sa opisina ni Fernando, ngunit sa pagkakataong ito ay nababasa ko ang nakatagong kahulugan, natatakot silang may matuklasan ako. Corazon, maingat na sabi ni Samuel. Akala ko na ipaliwanag na natin na ang mga asset ng estate ay nakatali sa probate. Hiwalay sa mana ang mga bayarin sa ospital. Siyempre, masaya kong sabi. Pero laging napakametikuloso ni Fernando sa pagtatago na records. Sigurado akong may dokumentasyon kung ano eksaktong utang ang para sa estate at kung ano ang itinuturing na personal na responsibilidad. Tumawa si B. Medyo halata ang pagiging pilit. Naku,
Si Eduardo ang nag-asikaso ngang lahat ng boring na financial stuff na yan, di ba, honey? Mabilis na tumango si Eduardo. Eksakto, lahat ay maayos nang nai-categorize. Ang mga medical na gastos ay sayo dahil ikaw ang asawa ni Fernando at presume na kasama ka sama desisyon sa pagpapagamot. Tama iyon. Paksang-ayon ko. Kahit paano, nakakatuwang isipin na hindi kailanman nabanggit ni Fernando na nag-alala siya sa gastusin sa ospital. Lagi siyang kumpiyansa na sapat ang insurance natin. Tumagal ng kaunti ang katahimikan. Tumikhim si Samuel. Hindi lahat sakop ng insurance. Nakakalungkot lang na napakalaking ang ginastos sa pagpapagamot ni Papanong nga huling buwan. Alam kong naglalakad ako sa mapanganib na teritoryo, ngunit hindi ko naiwasang idiin pa ngang kaunti. Siguro dapat kontakin ko ng direkta ang ospital. Kumuha ako ng itemized breakdown kung ano ang utang at kung ano talaga ang na-cover ng insurance. Kumalansing ang tinidor ni Eduardo sa kanyang plato. Hindi na kailangan. Yon, corazon. Inasikaso ko na ang lahat ng iyon ng napakadetalyado. Sigurado akong ginawa mo. Sabi ko, pero bilang biyuda ni Fernando, pakiramdam ko responsible akong maintindihan ng eksakto kung ano ang nangyari financially nung siya ay may sakit. Ito man lang ang pinakamaliit na magagawa ko para sa alaala niya. Biglang tumayo si Bea. Sinong may gustong dessert? Ginawa ko yung chocolate tart recipe mula sa isang sikat na magazine sa pagluluto. Halos tumakas siya patungong kusina at hindi nakalagpas sa akin ang makahulugang tingin na ibinato ni Samuel kay Eduardo. Nataranta sila at halos nagsisimula palang akong magtanong. Corazon, sabi ni Samuel. Sumasandal palapit taglay ang inaasahan kong malaamang ekspresyon. Sana hindi mo pinagdududahan ang usapan natin dahil sa may sinabi ang ibang tao. Minsan, ang mga taong hindi pamilyar sa estate law ay nagbibigay na nakakalinlang na payo. Naku, hindi pagtitiyak ko sa kanya. Hindi ako nagdududa sa anumang bagay. Sinusubukan ko lang na maging masinsinan. Lagi kasing sinasabi ni Fernando na the devil is in the details. Kinakabahang tumawa si Eduardo. Mahilig nga sa papeles si Papa. Talagang mahilig siya. Sa katunayan, tinitingnan ko yung opisina niya at may mga nakikita akong dokumento na hindi ko naintindihan. Bank statements ng accounts na ang ngayon ko lang narinig. Mga business papers para sa kumpanya na hindi ko alam na involved pala siya. Nawala ang kulay sa mukha ni Eduardo? Anong klaseng madokumento? Naku, wala namang importante siguro. Nakakalitong financial statements lang. Kahit na, nakakita ako ng susi ng safety deposit box na hindi ko pa nakikita noon. Natigilan ng husto si Samuel. Safety deposit box? Hindi ba? Nakakapagtaka. Akala ko alam ko lahat ng financial arrangements ni Fernando. Pero mukhang may mga accounts at boxes siya na hindi ko alam. Siguro dapat tingnan ko ang mga iyon bago natin i-finalize ang lahat. Ang tingin na ipinasa sa pagitan ng makapatid ngayon ay purong pakataranta, mabilis na tinago, ngunit halatang halata. Tita, sabi ni Samuel, pilit pinakalmado ang boses para magtunok natural. Hindi mo na dapat intindihin pa ang lahat ng papeles na yan. Nakakalito talaga ang legal na dokumento para sa mga walang background sa business. Bakit hindi mo na lang hayaan kami ni Eduardo na suriin ang nahanap mo? Ang bait niyo namang dalawa. Sabi ko, pero sa tingin ko gusto ni Fernando na maintindihan ko mismo ang aming sitwasyong pinansyal. Pagkatapos ngang lahat, ako na ang bahala sa sarili ko simula ngayon. Bumalik si Bea, dala ang tort, medyo pilit na ang ngiti, habang inihahay niyang dessert. Nagbago ang usapan sa mas ligtas na mga paksa. Ang panahon, ang latest consulting project ni Eduardo, ang law practice ni Samuel. Ngunit nararamdaman ko ang tension sa ilalim ng kanilang magalang na pakikipa-chat na parang kuryenteng nag-aantay lang kuminang. Pagkatapos ngang hapunan,
Habang nagayos akong umalis, hinatid ako ni Samuel sa kotse ko. Corazon, sabi niya, nakahawak ang kamay sa pintong kotse ko. Tungkol sa mga dokumentong nabanggit mong nahanap mo. Oh, baka mas. Makabubuti kong dalhin mo ang nga iyon sa susunod nating meeting. Hayaan mong tulungan ka naming ayusin kung ano ang importante at ano ang hindi. Hindi laging lohikal ang filing system ni Papa. Nginisiyan ko siya. Ang parehong masayang ngiti na suot ko buong gabi. Siyempre, Samuel. Dapat magtulungan ang pamilya. Ngunit habang nakmamaneho ako palayo, nakita ko siya sa aking rearview mirror. Nakatayo sa driveway habang nakadikit na ang phone sa kanyang tainga. May tinatawagan siyang hindi na makapahintay hanggang sa makapasok siya pabalik ng bahay. Pagsapit ko sa bahay, tumunok ang sarili kong phone. Isa itong numerong hindi ko kilala. Villanueva. Ako po si Ati. Jaime Macapagal mula sa Macapagal and Associates. Naniniwala po akong may nahanap kayong dokumento na pag-ari ng opisina ko. Ati. Macapagal, sabi ko. Umupo sa silya ni Fernando sa kanyang study. Paano mo nalaman na nahanap ko sila? Mahigpit po ang matagubilin ng asawa ninyo. Kung mahanap niyo ang safety deposit box, kailangan ko kayong kontakin sa loop ngang 24 oras. Ma'am, kailangan nating makita sa lalong madaling panahon. May mga bagay tungkol sa estate nga asawa niyo na kailangan niyong malaman bago kayo pumirma ngang kahit ano kina Samuel at Eduardo. Anong klaseng mga bagay? Mga bagay na magpapabago ng lahat niyang Villanueva. Lahat. Habang ibinababa ko ang telepono at tumitingin sa paligid ng study room ni Fernando. Ang study room ko na ngayon, napagtanto ko na ang hindi nakikitang laro na nilalaro ko buong gabi ay magiging napakalinaw na talaga. Akala ni na Samuel at Eduardo ay minamanipula nila ang nagluluksong biyuda. Ngunit wala silang ideya na mas mahaba at mas sopistikadong laro ang nilalaro ng kanilang ama. Ang opisina ni Ati. Jaime Macapagal ay walang-wala sa makintab na suite sa BGC ni Ati. Martin Mendoza, matatagpuan sa isang simpleng gusali sa Quezon City. Taglay nito ang komportableng pakiramdam ngang isang lugar kung saan totoong trabaho ang ginagawa kaysa sa pangakit nga sikat na kliyente. Isang sorpresa si Ati. Macapagal. Isang lalaking mahinahon magsalita na nasa edad ng puluhan na, may mababait na mata at mga kamay na nagpapakitang pinahirapan niya ang lahat ng nakamit niya. Ngang Villanueva. Sabi niya, tumatayo mula sa likod ng mesa na perpektong gulo. Salamat at nakapunta kayo agad. Maupo po kayo. Marami tayong dapat pag-usapan. Umupo ako sa lumang leather chair sa tapat ng mesa niya. Mahigpit ang hawak ko sa aking bag na naglalaman ng liham ni Fernando. Ati, Macapagal, inaamin kong naguguluhan ako sa lahat ng ito. Hindi ko man lang alam na kumuha ngang ibang abogado si Fernando. Kinuha niya ako mga 8 buwan na ang nakakaraan. Sabi ni Macapagal, kumukuha ngang isang makapal na file. Noong una, discreet na investigasyon lang ito tungkol sa ilang financial irregularities na napansin niya. Ngunit nang makadiskubre kami ng maraming impormasyon, lumawak ng husto ang papel ko. Binuksan niya ang file at nakita kong naglalaman ito, nga kopya nga parehong nga dokumento na nahanap ko sa safety deposit box, kasama nga iba pa na hindi ko nakita. Napakamasinsinang tao ang asawa niyo, Villanueva. Nang malaman niya kung ano ang pinaplano ng kanyang mga anak, bumuo siya ng isang komprehensibong estratehiya para protektahan kayo at tiyaking haharapin nila ang mga kahihinatnan ng kanilang ginawa. Ipinapakitang investigasyon na ninanakawan nila siya. Seryosong tumango si Macapagal. Pinipiki ni Samuel ang pirma ng kanyang ama sa mga loan documents. Ginagamit ang negosyo ng pamilya bilang collateral sa kanyang mautang sa sugal. Mas malalas si Eduardo. Sistematiko niyang nililipat ang pondo mula sa client accounts papunta sa sarili niyang shell companies.
Pareho silang nahaharap sa mga posibleng kasong kriminal kung mabubunyag ang kanilang mga aktibidad. Naramdaman kong nanlamig ako. Mga kasong kriminal, grand larceny, wire fraud, elder abuse, pwedeng may pakulong silang dalawang asawa mo. Sa halip, pinili niya ang mas malihaying anyo ngang hustisya. Kumuha si Macapagal ngang panibagong set ng mga dokumento at ikinalat sa kanyang mesa. Ito ang mga real estate records para sa bahay at sa property sa Tagaytay. Simula 6 na buwan na ang nakararaan, parehong nakaleverage sa sagad ang nga property na ito. Nakloan ang asawa niyo na may kabuuang 60 milyong piso sa bahay at 40 milyong piso sa villa. Pero bakit niya gagawin iyon? Pag-ari natin ang nga property na yon na walang sabit. Dahil alam niya na mamanahin iyon nina Samuel at Eduardo at gusto niyang matiyak na mamanahin din nila ang makaakibat na utang. Ang pera mula sa mga mortgage na iyon, ligtas itong nakatago sa Villanueva Holdings account na ikaw lang ang pwedeng maka-access. Umikot ang ulo ko habang sinusubukang intindihin ang sinasabi niya sa akin. So kapag minana nila ang mga ari-arian, magmamana sila ng mga property na nagkakahalagang 85 milyong piso. Pero may mortgage na 100 milyong piso. Makakautang sila ng 30 milyong pisong higit sa halaga ng gabahay. Hindi maari yan. Ipinakita nila sa akin ang testamento. Lumang testamento ang ipinakita nila sayo, marahang putol ni Macapagal. Isa na pinalitan ng huling bersyon na ipinatupat ng asawa mo 6 na linggo bago siya mamatay. Ibinibigay sayo ang tunay na testamento ang lahat na may stipulasyon na kung gusto mo, pwede mong ipamigay ang maari-arian kina Samuel at Eduardo. Sayo nakasalalay ng buang pagpapasya. Inabot niya sa akin ang kopya ng tunay na testamento. Habang binabasa ko ang legal na wika, may isang sugnay na lutang. Ipinakakiwala ko ang desisyon kung mayroon man, ang mamanahin ng aking maanak na sina Samuel at Eduardo ng buo sa aking mahal na asawang si Corazon, na titiwala sa kanyang karunungan at paghuhusga para tukuyin kung ano ang tunay na nararapat sa kanila. Ipinagatsiwala ni Fernando sa aking bulonggi ko. Opo. At na Villanueva, mayroong pa ang life insurance policy, ING para sa 10 milyong piso. Ito ay para sa 25 milyong piso. At may karagdagan pang policy para sa 15 milyong piso na hindi alam ni na Samuel at Eduardo. 40 milyong piso. Kasama ngang parang inilipat ni Fernando sa mga protektadong accounts, hindi lang ako secure. Mayaman ako. Pero ito ang pinakamahalagang bahagi, pagpapatuloy ni Macapagal. Idinokumento ng asawa mo ang lahat. Bawat peking pirma, bawat mapanlin lang na transfer, bawat kasinungalingan ni na Samuel at Eduardo nung siya ay may sakit. Kung pipiliin mong magsampang kasong kriminal, mayroon tayong higit pa sa sapat na ebidensya para matiyak ang convictions. Tila bahagyang tumagilit ang kwarto nang malinawan ang buong saklaw ng plano ni Fernando. Hindi lang niya ako pinrotektahan. Binigyan niya akong kapangyarihan para magdesisyon sa kapalaran nina Samuel at Eduardo. Anong mangyayari kung hindi ako magsasampang ang kaso? Pero hindi ko rin ibibigay sa kanila ang nga ari-arian? Wala silang makukuha. Mamanahin nila ang pagmamahal nga nilang ama at mga alaala sa pagkabata at iyon lang. Samantala, haharapin pa rin nila ang nga utang na naipon nila at ang nga creditors na naghihintay ng mana nila para makabayad ay hindi magiging ganun kaunawain. Bago pa ako makasagot, tumunok ang phone ko. Si Samuel, huwag mo munang sagutin, payo ni Macapagal. Hindi pa, may ilang bagay pa kayong kailangang malaman. Pero patuloy ang pekring ng phone at may kakaiba sa pagiging porsigido nito kaya naunisi ako. Sa huli, sinagot ko ito. Tita Corazon, pilit na pilit ang boses ni Samuel. Halos natataranta. Kailangan nating mag-usap. May bagong development. Anong klaseng development?
May tumawag kay Eduardo mula sa Makapagaw and Associates kaninang umaga. Sinasabi nilang may mga dokumento sila na pumapalit sa testamento na pinagtatrabahuan natin. Nakakabahala ito, tita. Sa tingin namin may gustong mandaya sa estate. Tumingin ako kay Machapagal na umiiling at halos natatawa. Samuel, hindi ko naintindihan. Anong klaseng mga dokumento? Mga legal na papeles na hindi makatwiran. Makinig ka, tita. Sa tingin ko kailangan mong pumunta dito sa opisina ni Martin Mendoza agad-agad. Kailangan nating ayusin ito bago ka pumirma ng kahit ano o gumawa ng desisyon na paksisihan mo. Halata ang pagmamadali sa boses niya. Nalaman nila na hindi nila mamanahin kung ano ang akala nila at natataranta sila. Nandiyan ako sa loop ng isang oras, sabi ko at binaba ang tawag. Sumandal si Machapagal sa kanyang silya. Kaya, Villanueva, dumating na ang oras ng katotohanan. Anong gusto ninyong gawin? Nakatitik ako sa dokumentong nakakalat sa mesa niya. Ebidensya nga taon ng pagmamanipula at pagnanakaw. Patunay ng maingat na pagpaplano ni Fernando at ang legal na pundasyon para sa anumang pipiliin ko. Gusto kong may maintindihan muna, mabagal kong sabi. Kung ibibigay ko sa kanila ang nga ari-arian kasama ang nga mortgage, legal ba silang obligado na bayaran ang mautang na iyon? Eksakto, kasamang nalilipat ang mortgage sa ari-arian. Makakaroon sila nga 30 araw para i-refinance o akuin ang loans kung hindi ay ipapa-foreclose. At base sa kasalukuyan nilang mautang at credit problems, walang bangko na magre-refinance sa kanila. Mawawala sa kanila ang mga ari-arian at may utang pa rin silang deficiency balances. Naisip ko ang hapunan kagabi tungkol sa designer dress ni Bia at sa mamahaling kotse sa driveway nila. Tungkol sa kaswal na kayabangan ni Samuel at sa pekeng pag-alala ni Eduardo, naisip ko ang 22 taon ng pagiging estranghero sa sarili kong pamilya, ng pagbabaliwala at pagpapababa, at sa huli ay ang pagtatraidor. Ngunit higit sa lahat, naisip ko si Fernando na nakahiga sa kamango, ospital na iyon. Alam kung ano ang pinaplano ng kanyang maanak, nagtatrabaho kahit sa kanyang mahuling linggo para protektahan ako mula sa kanilang kasakiman. Ati, Machapagal, sabi ko, tumatayo at inaayos ang aking palda. Sa tingin ko ay oras na para matutunan nina Samuel at Eduardo ang tungkol sa mga kahihinatnan ng kanilang madesisyon. Habang nagmamaneho ako papunta sa opisina ni Martin Mendoza. Walang tigil sa pagtunok ang phone ko dahil Sam nga lalong nagiging desperadong text messages. Samuel, tita, parang awa mo na. Huwag ka munang pipirma ng kahit ano hanggat hindi natin ito naayos. Eduardo, Corazon, may mga taong nagsasamantala sa pagluluksa mo. Mag-ingat ka. Bea, pamilya tayo rito. Huwag mong hayaang sirain tayo ng maestranghero. Pamilya. Akala nila kaya pa rin nila akong manipulahin gamit ang salitang iyon. Ngunit pagpasok ko sa parking garage ng gusali ni Martin, napagtanto ko na may nagbago ng lubusan. Sa unang pagkakataon sa loop, ng 22 taon, hindi ako papasok sa isang meeting bilang asawa ni Fernando o bilang madrasta nina Samuel at Eduardo. Papasok ako bilang Corazon Villanueva, isang babay na may mahigit 285 milyong piso, kumpletong legal na dokumentasyon ng mga krimen ng kanyang mga stepson at ang kapangyarihan na magdesisyon sa kanilang kinabukasan. Ang takot, nagluluksong biyuda na inaakala nilang minamanipula nila ay hindi na nag-exist. Sa lugar niya ay isang taong mas mapanganib, isang babae na walang nang dapat ipagkatiwala na mawala at nasa kanya na ang lahat para manalo. Ang conference room sa Mendoza and Associates ay hindi pa kailanman naging ganito kaliit sa pakiramdam. Nakaupo sina Samuel at Eduardo sa isang gilid ng makintap na mahogany table, maputla ang mukha ngunit determinado. Si Martin Mendoza ay nasa unahan ng mesa,
mukhang mas hindi komportable kaysa kailanman. Nakaupo si Jaime matyapagal sa tabi ko, isang makapal na briefcase sa kanyang paanan, taglay ang kalmadong demeanor ngang, isang taong hawak ang lahat ng baraha. Corazon. Panimula ni Samuel bago pa, may ibang makapagsalita, mabuti at nandito ka. Medyo nakakalito na ang sitwasyong ito at kailangan nating linawin ang ilang hindi pagkakaintindihan. Anong klaseng hindi pagkakaintindihan? Tanong ko, umupo sa aking silya at inayos ng kalmado ang aking nga kamay sa aking kandungan. Sumingit si Eduardo, pilit ang boses sa pekeng pag-alala. May nakakala ng maling impormasyon tungkol sa estate ni Papa, ma-claim tungkol sa ibang testamento, ma-hidden accounts, ma-bagay na walang saysay. Nag-aalala kami na baka may mawalang prinsipyong tao na sinusubukang pagsamantalahan ang iyong pagluluksa. Tumikhim si Martin Mendoza. Corazon, aaminin ko na naguguluhan din ako, itong si ate. Matyapagal ay nagsasabing, may mga dokumento na pumapalit sa testamentong ginagawa ko, naunit hindi kailanman nabanggit ni Fernando ang pagpapalit ng abogado o paggawa ng bagong estate documents. Iyon ay dahil hindi na nagtitiwala si Fernando sa'yo, mahina kong sabi. Biglang tumahimik sa buong kwarto. Namula ang mukha ni Martin habang nakatinginan sina Samuel at Eduardo ng may purong pagkataranta. Excuse me? Sabi ni Martin. Binuksan ko ang aking bag at nilabas ang liham ni Fernando. Yung nahanap ko sa safety deposit box. Nadiskubre ni Fernando na may isang tao sa opisina ninyo na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang estate planning kina Samuel at Eduardo. Hindi siya makasiguro kung ikaw ba ito ng personal o isang tao sa iyong opisina. Kaya nagdesisyon siyang ilipat ang kanyang negosyo sa iba. Imposible yan. Mabilis na sabi ni Samuel. Tiwala ng buo si Papa kay Martin. Tiwala ba? Tiningnan ko ng direkta si Samuel. Nasisiyahan sa paraan ng unti-unting pagkabasag ng kanyang kumpiyansa. Kung gayon, bakit siya palihim na kumuha ng private investigator 8 buwan na ang nakakaraan para silipin ang ma-financial activities niyo? At bakit niya inilipat ang 235 milyong piso sa mga account na ako lang ang pwedeng maka-access? Nabilawkan si Eduardo. 235 million? Impossible yan. Walang ganyang kalaking liquid assets si Papa. Sa totoo lang, meron siya. Sabi ni Jaime matyapagal, binubuksan ang kanyang briefcase at nilalabas ang isang makapal na folder. Ang inyong ama ay mas mayaman kaysa sa inakala ninyong dalawa. Palihim siyang nagbuong ang portfolio sa loob ng maraming taon, partikular para masiguro ang seguridad ni Corazon pagkamatay niya. Ikinalat niya ang madokumento sa mesa. Bank statements, investment records, property deeds. Ang bahay na inaakala niyong mamanahin niyo. May 60 milyong pisong mortgage na nakakabit dun. Ang villa sa Tagaytay, 40 milyong piso sa utang. Kinuha ng inyong ama ang mga loans na ito para sadyang baunin ang mana ninyo sa utang. Mula sa maputla, nadyang kulay abo ang mukha ni Samuel. Naksisinunghaling ka, sa kasamaang palat. Hindi kalmadong pagpapatuloy ni matyapagal. Maingat na dinokumento ng inyong ama ang lahat. Kabilang ang utang mo sa sugal, Samuel 11 milyong piso sa iba't ibang creditors, at ang pekang investment schemes ni Eduardo na nakakahalaga sa kanyang mga kliyenteng halos 15 milyong piso. Harassment ito, sabi ni Eduardo, pumipiyok ang boses. Wala kayong mapapatunayan dito. Ngumiti si matyapagal at naglabas ng isa pang folder. Sa totoo lang, kaya ko. Bank records na nagpapakita ng pekang pirma sa loan documents. Wire transfer records na nagpapatunay sa embezzlement. Mga na-record na phone conversations kung saan pinag-uusapan ninyong dalawa ang pagmanipula sa estate ng inyong ama habang siya ay namamatay sa ospital. Ang temperatura sa kwarto ay tila bumangsa ngang 10 degrees. Nakatitig si Martin Mendoza sa mga dokumento taglay
ang nangingilabot na ekspresyon ng isang lalaking napaktantong pinaglaruan siya ng buong buo. Corazon, sabi ni Samuel, ang boses niya ngayon ay lantarang desperado. Tiyak na hindi ka naniniwala sa magawa-gawang ito. Pamilya tayo. Mahal ka namin. Pamilya. Inulit ko. Yung paraan ng pagmamahal niyo sa akin nung sabihin niyong makmamana ako ngang 1 milyong piso pagkatapos ngang 22 taon ng kasal? Yung pagmamahal niyo sa akin nung bigyan niyo ako ngang 30 araw para makahanap ng ibang matitirhan? Biglang nagsalita si Pia na kanina pa tahimik. Isang hindi pakakaunawaan lang ito. Kaya natin itong ayusin. Gagawa tayong adjustments. Sa totoo lang, pagputol ko, walang ayusin. Ang tunay na testamento, yung binding sa batas, ay iniiwan ang lahat sa akin. Ang desisyon kung ano, at kung mayroon man, ang mamanahin ni na Samuel at Eduardo ay nasa sa akin ng buo. Kumuha ako sa aking bag ng isa pang dokumento. Ito ay isang gift deed na pinagawa ko kaninang umaga. Ibibigay ko sa inyo ng eksakto kung ano ang sinubukan ninyong ibigay sa akin. Kinuha ni Samuel ang dokumento at mabilis na binasa. Ang mukha niya ay umiikot sa kalituhan, pakaintindi, at sa wakas ay matinding takot. Ibibigay mo sa amin ang bahay at ang villa. Dahan-dahang sabi ni Eduardo. Pero kasama ang ma-mortgage. Tama. Magmamay-ari kayo ng properties na nakakahalagang humigit kumulang 85 milyong piso na may utang na 100 milyong piso. Iwan kayo nitong may 30 milyong pisong butas na mukhang nababagay lang naman base sa kasalukuyan ninyong problemang pinansyal. Hindi mo pwedeng gawin ito, sabi ni Samuel. Ngunit walang conviction ang boses niya. Sa totoo lang pwede. Ito ang mismong gusto ni Fernando. Gusto niyang harapin niyo ang kahihinatnang ng pinili niyo. Nahanap na rin ni Martin Mendoza ang kanyang boses. Corazon, hindi ito normal. Siguro dapat maglaan tayong oras para ikonsidera ang lahat na options. Hindi, marin kong sabi na konsidera ko na ang lahat. Tatanggapin ni na Samuel at Eduardo ang mana na inaalok o maari silang umalis ng walang-wala. Iyon lang ang option nila. Paano kung tumanggi kami? Tanong ni Eduardo. Si Jaime makapagal ang sumagot. Di magsasampasiging. Villanueva ng kasong kriminal para sa elder abuse, grand larceny, at wire fraud. Masyadong matibay ang ebidensya. Pareho kayong makukulong ng matagal. Tila tumagal ng ilang oras ang katahimikan. Nakikita ko ang isip ni Samuel na gumagana. Sinusubukang humanap ng anggulo, ng paraan para makipagnegosasyon o manipulahin ang sitwasyon. Si Eduardo ay mukha namang sumuko na. Sa huli, nagsalita si Samuel. Ano bang gusto mo sa amin? Gusto kong pirmahan niyo ang papeles at tanggapin ang manang inaalok. Gusto kong sumang-ayon kayo na hindi niyo na ako kokontakin pa kailanman maliban kung dadaan sa mga abogado. At gusto kong maintindihan niyo na ito ang pinilingang ama ninyo para sa inyo. Hindi dahil sa halat, kundi dahil kayo mismo ang naktulak sa kanya na kawan ito. Nagsimulang umiyak si Bea. Sira na kami. Mawawala sa amin ang lahat. Dapat inisip niyo muna yan bago kayo nagsimulang magnakaw sa naghihingalo niyong ama, sabi ko nang walang simpatiya. Tumingin si Eduardo sa akin taglay ang isang bagay na maaring respeto. Pinlano talaga niya ang lahat ng ito. Bawat detalye. Mas matalino ang inyong ama kaysa sa inakala niyo kailanman. Sa huli, pumirma sila. Wala silang pagpipilian. Ang alternatibo ay kulungan. At kahit sa kanilang pagiging desperado, hindi pa sila handang ipagsapalaran iyon. Habang palabas sila NG conference room, uminto si Samuel sa may pinto. Hindi pa ito tapos. Corazon. Tapos na. Kalmado kong sagot. Tapos na. Pagkaraan ng 3 buwan,
Ibinenta ko ang nga real estate na hindi kayang bayaran ni na Samuel at Eduardo at lumipat ako sa isang kaakit-akit na cottage sa Nasugbu, Batangas na nakaharap sa dagat. Nakakahalaga ang cottage ne 60 milyong pisong cash at nagiwan pa rin sa akin nega, pera na hindi ko maubos kahit sa ilang henerasyon nega pamumuhay. Nabalitaan ko sa pamamagitan na iking abogado na nag-file ng bankruptcy si Samuel at umaattend ng court-mandated counseling para sa gambling addiction. Bumalik si Eduardo sa baheng nanay niya at nagtatrabaho na ngayon bilang night manager sa isang hotel malapit sa airport. Nag-file ngang divorce si B at lumipat sa Cebu kasama ngang kapatid niya. Minsan, lalo na sa hapon kapag dumarating ang hamok mula sa dagat. Naisip ko si Fernando at tinatanong ko sa sarili ko kung aprobado kaya siya sa naging resulta ngang lahat. Pagkatapos, maalala ko ang kanyang liham, ang kanyang maingat na pagpaplano, at ang kanyang determinasyon na protektahan ako kahit pagkatapos ng kamatayan niya. Sa tingin ko, talagang masaya na siya sa mga nangyari. May magandang hardin ang cottage na napabayaan ng dating may-ari. Ginugol ko ang aking gumaraw para ibalik ang sigla nito. Naktanim ng mga rosas na gayang pinatubo namin ni Fernando noon, gumagawa ng mga herb gardens at flower beds na namumukadkad sa maingat na pagkakasunod-sunod sa buong taon. Mapayapang trabaho ito, mas nakakapagbigay kasiyahan kaysa sa 22 taon ng pamamahala sa inaasahan ng ibang tao. Sa unang pakakataon sa aking buhay, bilang nasa hustong gulang, wala akong pinapanagutan kundi ang aking sarili. Sumali ako sa local gardening club, kumuha ng watercolor classes sa community college at nag-volunteer din sa animal shelter. Mas simpleng kasiyahan, ngunit nakakapanibago matapos ang ilang dekada ng pag-uubos ang buhay sa paglilingkod sa mapangangailangan at kagustuhan ng iba. Isang hapon habang tinatanggal ko ang gapatay na bulaklak ng rosas sa aking front garden, huminto ang isang kabataang babae sa gate. Nasa 30s marahil siya, may mababait na mata at nag-alangang ngiti. "Excuse me po," sabi niya. "Ako po si Sarah Machapagal, anak ni Jaime Machapagal." Sabi po niya baka interesado kayo sa ilang volunteer opportunities. Ibinaba ko ang gunting ko at naglakad papunta sa gate. "Anong klaseng opportunities?" "Nagtatrabaho po ako para sa mga kababaihang sinusubukang makatakas sa mga abusadong relasyon, financial abuse, emotional manipulation, mga ganong bagay po," sabi ni Papa baka maintindihan niyo raw po ang pinagdadaanan nila. Naisip ko ang natatakot at naguguluhang babae na ako ilang buwan lang ang nakalipas. Kumbinsidong wala akong magagawa at umaasa sa kabutihang loob nga taong wala namang pakialam sa akin. "Baka nga," sabi ko. Ngumiti si Sarah. "Gusto niyo po bang marinig ang tungkol sa mga ginagawa namin?" Habang nausap kami, napagtanto ko na ang huling regalo ni Fernando sa akin ay hindi lang seguridad pinansyal. Binigyan niya akong isang bagay na mas mahalaga. Ang kaalaman na mas matata ako kaysa sa inakala ko, mas matalino kaysa sa ibinigay nilang kredito sa akin, at may kakayahang protektahan ang aking sarili at ang iba pang nangangailangan ng proteksyon. 2 buwan ang nakalipas, itinatag ko ang Fernando Villanueva Foundation for Financial Justice. Nagbibigay ng legal na suporta at financial education para sa mga biktima ng pang-abusong pinansyal ng pamilya. Hindi ito ang pamanang inasahan nina Samuel at Eduardo na maiwan, pero ito mismo ang pamanang nanaysin ni Fernando. Ngayon, gusto kong malaman ang tungkol sa inyo na nakikinig sa aking kwento. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko? Naranasan niyo na ba ang ganitong klaseng pangyayari? Makoment sa ibaba. At pansamantala, mag-iwan ako sa final screen ng 2 pang kwento na paborito sa channel na ito at tiyak na masusurpresa rin kayo. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo.